Dumiretso kay Ye Chuan ang malakidlat na toro. Dahil dito, agad siyang nabahala dahil may 7 oras pa bago niya muling magamit ang kanyang Golden Bell Shield. Sa tingin niya, wala na siyang ibang pagpipilian kundi harapin at salagin iyon ng direkta. Ngunit bago pa man tumama sa kanya ang malakidlat na toro, laking gulat niya nang bigla itong hinarangan ni Wang Yuan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ye Chuan nang makita niyang marahas na tumilapon si Wang Yuan at bumagsak sa sahig dahil sa lakas ng impact. Kasunod nito, mabilis na muling sumugod ang malakidlat na toro patungo kay Ye Chuan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla niya itong pinahinto. Malakas niyang sinabi rito na mayroon pa itong isang hindi nadudurog hanggang kamatayan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang tumigil ang malaking kidlat na toro. Sa mga sandaling iyon, itinuro ni Ye Chuan ang Undead Knight at sinabi na hindi pa nito tuluyang nadudurog ang kalaban bago ito sumugod sa kanya. Biglang nagbago ang direksyon ng toro at muli itong sumugod patungo sa Undead Knight. Dahil dito, napasigaw ang Undead Knight at galit na tinanong si Ye Chuan kung ano ang problema nito at bakit siya na naman ang pinupuntirya. Samantala, napasigaw rin si Boss Lei at tinawag na tanga ang toro. Sinigawan niya ito huwag itong magpaloko kay Ye Chuan. Ngunit habang abala ang toro, napansin ni Boss Lei na nag-iipon ng gininto ang enerhiya si Ye Chuan gamit ang kanyang kutsilyo. Kasabay nito, binigkas ni Ye Chuan ang pangalan ng kanyang skill na Falling Star. Imbis na mabahala, natuwa pa si Boss Lei at mapanuyang tinanong si Ye Chuan kung iniisip ba nitong tatamaan siya ng parehong galaw sa pangalawang pagkakataon. Ngunit habang itinaas ni Ye Chuan ang kanyang sandata, mas lalong lumakas ang enerhiyang lumalabas mula sa kanyang buong katawan. Nakatingin siya kay Boss Lei habang nakangiting sinasabi na sa pagkakataong iyon, upgraded version na ang kanyang pag-atake. Sa mga sandaling iyon, dahan-daang umahan mula sa lawa si Yu Xiaohuan. Kahit sugatan, agad niyang ginamit ang Lunar Light Blessing upang suportahan si Ye Chuan. Samantala, si Wang Yuan, kahit nakahiga pa rin sa sahig, ay naghanda rin ng kanyang pag-atake. Habang nakatingin kay Boss Lei, sinabi niya rito na huwag nitong kalilimutan na isa siyang mahusay na mangangaso. Nang pakawalan ni Wang Yuan ang kanyang skill na Binding Chain, isang palaso ang mabilis na lumipad patungo kay Boss Lei. May nakakabit ditong tali na agad gumapos sa buong katawan ni Boss Lei, dahilan upang mabigla ito. Pinagpawisan si Boss Lei at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya sa harapan si Ye Chuan, na may nag-aalab na tingin habang naghahanda ng napakalakas na pag-atake. Dahil dito, agad niyang sinigawan ang malakidlat na toro at inutusang bumalik upang harangin ang atake. Ngunit hindi ito tumugon dahil abala pa rin ito sa walang tigil na pagdurog sa Undead Knight. Wala nang ibang nagawa si Boss Lei kundi tanggapin ang buong puwersa ng pag-atake ni Ye Chuan. Sa isang iglap, pinakawalan ni Ye Chuan ang kanyang Falling Star. Isang napakalakas na presensya ang sumabog sa paligid at halos dumurog sa mismong sahig ng kuweba. Napasigaw na lamang si Boss Lei sa tindi ng lakas ng pag-atake. Isang gintong liwanag ang direktang hamati sa kanyang katawan at nagdulot ng napakalakas na pagsabog na umalangaw-ngaw sa buong paligid. Nang tuluyan ng mapatay si Boss Lei, unti-unti ring naglaho ang malakidlat na toro sa harapan ng Undead Knight. Kasabay nito, ang dalawang dagger ni Boss Lei ay direktang bumaon sa lupa. Habang naglalagablab sa gininto ang liwanag ang mga mata ni Ye Chuan, ramdam ang napakalakas na enerhiyang kanyang pinakawalan. Kasabay nito, lumabas ang abiso ng sistema. Ipinahayag nito na nagamit niya ang Pig Butcher Blade upang katayin ang isang high-grade 2-legged pig. Dahil dito, tumaas ang kanyang antas sa rank siyam na Climbing Pond Realm. Ang kanyang lakas, bilis, at espiritu ay umabot sa 170. Nadagdagan din ang extra damage ng Pig Slayer sa 720% at na-upgrade ang kanyang Falling Star skill sa level 2. Matapos ang lahat ng nangyari, nagmamadaling lumapit si Yu Xiaohuan kay Wang Yuan habang masayang sinasabing nanalo sila sa laban. Nanginginig namang sumagot si Wang Yuan at sinabing basta ayos lamang si Yu Xiaohuan, iyon lang ang mahalaga sa kanya. Samantala, lumapit si Ye Chuan sa dalawang dagger ni Boss Lei at tinangka niyang kunin ang mga ito dahil sa tingin niya ay napakalaki ng halaga ng mga iyon.
Ngunit bago pa man niya tuluyang mahawakan, biglang kumilos ang dalawang sandata at mabilis na lumipad paitaas palabas ng kuweba. Napatingin na lamang si Ye Chuan sa mga ito habang nagugulat sa biglaang paglipad ng mga sandata palayo sa kanila. Samantala, biglang napaiyak ang Undead Knight sa kanyang likuran habang sinasabing nabigo pa rin siya sa kanyang misyon. Agad naman siyang nilapitan ni Ye Chuan at nagpasalamat dito sa pagtulong sa kanila. Idinagdag pa niya na mabuti na lamang at nailigtas sila ng lawa na iyon. Patuloy na umiiyak ang Undead Knight habang sinasabing wala na raw siyang kailangang protektahan sa lugar na iyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Ye Chuan kung tama bang malaya na siya ngayon sa wakas. Sumagot si Ye Chuan na siyempre ay palalayain niya ito mula roon. Pagkatapos noon, maaari na raw itong pumunta kahit saan ito gustuhin. Ngunit tahimik na sinabi ng Undead Knight na ayaw na niyang magpatuloy pa sa buhay na nakatali sa ganoong katawan. Ang gusto raw niya ay mabasag ang sumpang nakapatong sa kanya. Nang marinig iyon, sinabi ni Ye Chuan na tutulungan niya ito. Sa mismong sandaling iyon, agad na lumuhad ang Undead Knight sa harap ni Ye Chuan at nagsabing kung magagawa nitong basagin ang sumpa sa kanya, mula sa araw na iyon ay handa siyang lumaban para rito at susundin niya ang lahat ng utos nito. Bahagyang napangiti si Ye Chuan at sumang-ayon sa sinabi nito. Pagkatapos noon, muli niyang ipinasok ang Undead Knight sa kanyang inventory bracelet. Habang inaalalayan naman ni Yu Xiaohuan si Wang Yuan, tinawag niya si Ye Chuan. Sinabi niya na naging itim na ang kulay ng lawa at tuluyan nang nawala ang liwanag nito. Dahil dito, lubusan na raw itong nakontamina at nawala na ng epekto. Dagdag pa niya, nagtamo si Wang Yuan ng malalang internal injuries matapos itong tamaan ng malakidlat na toro kanina. Kailangan daw nila itong maibalik agad upang magamot ng maayos. Nag-alala si Ye Chuan at agad na tinanong si Yu Xiaohuan kung kumusta naman ang kalagayan nito. Sumagot si Yu Xiaohuan na talagang kahanga-hanga ang treasure pool na iniwan ng Celestial Race dahil mabilis nitong napagaling ang kanyang mga sugat. Ngunit kung hindi raw sana nakontamina ang lawa dahil sa dugo at labanan, posibleng mas lubos pa nilang nagamit ang kapangyarihan ng treasure pool na iyon para kay Wang Yuan. Pilit nagsalita si Wang Yuan at sinabi na huwag na silang mag-alala dahil hindi naman ganoon kalala ang kanyang mga sugat. Ngunit hindi pa man siya natatapos magsalita ay sunod-sunod na siyang umubo ng dugo. Dahil dito, agad na nag-alala si Yu Xiaohuan at sinigawan siyang tumigil na sa pagsasalita. Ngunit matigas pa rin si Wang Yuan at ipinagpatuloy niya ang kanyang sinabi. Ipinaliwanag niya na si Boss Lei ay isang cadre ng Thunder Lion Alliance, kaya tiyak na magdudulot ng malaking problema ang pagkamatay nito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ye Chuan at sinabi na kung sakaling may mangyari sa kanya, nais niyang mangako si Ye Chuan na paprotektahan nito si Yu Xiaohuan para sa kanya. Agad naman yung sinang-ayunan ni Ye Chuan. Ngunit sinabi rin niya na sigurado siyang magkakaroon talaga ng problema pagkatapos ng nangyari. Dahil dito, iminungkahi niya kung bakit hindi na lamang sumali sina Wang Yuan at Yu Xiaohuan sa Nine Heaven Alliance. Nagulat ang dalawa sa kanyang sinabi. Hindi sila makapaniwala na maaari pala silang sumali roon. Ayon sa kanila, narinig nilang napakahigpit ng requirements ng Nine Heaven Alliance pagdating sa lakas, kaya iniisip nilang baka hindi sila kwalipikado. Ngunit nakangiting sinabi ni Ye Chuan na sa tingin niya ay malalakas naman silang dalawa. Idinagdag pa niya na kung hindi dahil sa tulong nila, hindi niya magagawang talunin si Boss Lei ng mag-isa. Sinabi rin niya na huwag silang mag-alala dahil kakausapin niya mismo ang Young Miss ng Nine Heaven Alliance upang payagan silang sumali. Dagdag pa niya, mayroon ding healing pool doon na makakatulong sa pagpapagaling ni Wang Yuan. Dahil dito, nagulat si Yu Xiaohuan at napatanong kung kilala rin ba ni Ye Chuan ang Young Miss ng Nine Heaven Alliance. Tinanong pa niya kung huwag daw sabihin na miyembro rin ito ng Nine Heaven Alliance. Sumagot si Ye Chuan ng oo, ngunit sinabi niyang hindi pa naman siya ganoon katagal na miyembro. Gayunpaman, sa proteksyon ng Nine Heaven Alliance, hindi na raw nila kailangang mag-alala na maghihiganti ang Thunder Lion Alliance laban sa kanila. Tuwang-tuwa si Yu Xiaohuan sa narinig at sinabi niyang napakagandang balita noon. Taos-puso rin siyang nagpasalamat kay Ye Chuan, at sinabi niyang tunay nga itong naging tagapagligtas nila. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang malaking figure ang biglang lumitaw sa kanilang harapan.
Namumula ang isa nitong mata habang humihingi ito ng paumanhin sa kanila. Isang shaman goblin ang lumitaw sa kanilang harapan at sinabi nitong may pumatay sa kanyang mga kaangkan. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanila at tinanong kung may nakakaalam ba kung sino ang may kagagawan noon. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.